Glyza's POV. Nagising ako sa pag-ring ng phone ko. Pagkakita ko sa screen ay si Doc Oscar palang tumatawag. Baka pagalitan na naman ako nito at ilang araw na akong absent sa trabaho. Bumangon ako sa pagkakahiga at sinagot ang tawag. Hello? I'm sorry pala if... Okay ka lang ba, Glyza? Ano ba kasing nangyayari? Biglang nagising ang kaluluwa ko. Himala kasi na hindi niya agad ako sinermonan at parang worried pa talaga siya. Of course naman, Doc Oscar. Marami lang talagang nangyari ng mga nagdaan na mga araw kaya matagal din akong nawala. Alam mo na ba? Suspended ka ngayon, Doc Glyza. Kalat na sa buong hospital. Pumunta dito kagabi ang daddy mo at galit na galit. Nag-usap sila ng chairman at sa tingin ko may kinalaman ito sa pagkasuspende mo. So nalaman na ata ni daddy na wala na ako sa bahay. He's doing this on purpose. I'm sorry, Dad, pero sa'yo ata ako nagmana na matigas ang ulo. Thank you for telling me this, Doc Oscar. Mag-ingat ka, Glyza. Maghihintay kami dito sa pagbabalik mo. Pinutol ko na ang tawag at napatulala na lang. Ano na kaya ang mangyayari sa mga susunod pa na araw? Pinatanggal niya lang ako temporarily. Pero for sure, ginawa lang niya to para takutin ako. Nang makabalik na ang pag-iisip ko'y naghilamos na ako para simulan ang araw ko. Inayos ko rin ang sarili ko bago bumaba. Nakita ko agad si Yaya Celia na nagtitimpla ng kape. Sabay kami na kumain kasi tulog pa daw si Adrian sa taas. Maaga pa rin naman para pumunta siya sa office niya ngayon. Namiss ko pong luto mo, Yaya. Saad ko. Naku, mabuti naman, ma'am. Akala ko po kasi nakalimutan mo na ako dito. Bakit naman po kita makakalimutan eh? Ikaw na ang naging pangalawang mami ko. Kumain ka na dyan, ma'am. Baka malate ka sa work mo. Suspended po ako, Yaya. Hindi mo na ako makakapagtrabaho ngayon. Po? Bakit? Nilapag ni Yaya Celia ang hawak niyang pitchel at tumingin sa akin. Hindi ko alam eh. Hayaan na lang natin muna ito. Magiging maayos din ang lahat. May narinig kami na yabag pababa ng hagdanan. Good morning, sir. Bati ni Yaya sa kagigising lang na si Adrian. Good morning. Babatiin ko na sana siya nang bigla niya akong hinila patayo at niyaka. Akala ko na nanaginip lang ako kagabi. Kumawala siya sa pagkakayakap sa akin at umupo na sa tabi ko. Umupo na rin ako ulit at kumain. Sir, suspended daw si Ma'am Glyza sa trabaho. Saad ni Yaya. Ha? Tumingin ang binata sa akin na nag-aalala. Suspended lang naman, Adrian. Pababalikin rin nila ako. Pero bakit daw? I don't know, maybe nalaman na ni Daddy na tumakas ako sa bahay at ginawa niya to para pabalikin ako. Okay ka lang ba? Sobrang mahal mo pa naman ang trabaho mo. Naputol ang usapan namin nang biglang may tumawag sa akin. Hello? Good morning, Mrs. De La Cruz. I'm Sabel from bank. Tumawag lang po ako for confirmation sa pag-freeze ng card mo sa bank. What? Hindi ko pinaprocess yan, miss. Sorry ma'am, pero ang daddy mo pong nag-process nito. Sa ngayon po, hindi mo muna pwedeng magamit ang card mo. Kasunod nun ang pagputol ng linya sa kabila. Oh, why? What happened? Pina-freeze ni daddy ang card ko. Mukhang gigipitin niya talaga ako para bumalik sa kanila. Are you okay with that? Adrian, money can't give me the happiness that I want. I will be fine. May sasabihin pa sana siya pero sinabi ko sa kanya na kumain muna. Dahil sa wala naman akong gagawin dito sa bahay ay sinabihan ko na si Adrian na sumama ako sa kanya sa kumpanya. Pumayag din naman siya agad. Sabi niya kasi baka biglang kunin daw ulit ako ni Daddy nang wala siya. Habang nasa biyahe, nagkwento sa akin si Adrian tungkol sa mga nangyari sa kumpanya nitong mga nakaraang araw. Sinabi niya rin ang pag-amin ni Lucas. Natuwa din naman ako at pinili niya pa rin magstay at tumulong kay Adrian. I know na gusto niya ding bumawi kay Rose. Pagdating namin ay sinalubong kami ni na Mr. Valdez at Rose na parehong nakangiti nang makita ako. Oh my God, I'm so happy to see you again. Excited na wika ni Rose, nagyakap kami ng sobrang higpit. I really missed my friends. Nag-hi rin sa akin si Mr. Valdez. Kumaway naman ako. Sabay kaming apat na sumakay ng elevator. Habang naglalakad kami sa hallway ay nakahawak pa rin sa kamay ko si Rose. Napadaan kami sa mga office ng empleyado ni Adrian. Kaya nasabi niya marami ang umalis sa kumpanya. Nakakalungkot din ang paligid. Kasi noon sobrang ingay talaga dito. Kasi busy sa trabaho ang mga empleyado. Ngayon ay tahimik na at marami ng bakante. Nakakalungkot naman. Saad ko. Kahit papano naiintindihan ko rin naman sila.
Ang iba sa kanila may pamilya na binubuhay. Kailangan talaga nila ng trabaho. Nalulugi na rin ang kumpanya at karamihan sa kanila hindi na kayang sweldohan ng kumpanya. Saad ni Adrian. Binuksan ni Mr. Valdez ang pinto ng office ni Adrian at pumasok na kami. Hindi kagaya noon ay medyo makalat ang paligid. Nilagay ko ang bag ko sa gilid at umupo sa couch. Ano nang gagawin mo ngayon? Ani ni Rose. Sinabi ko sa kanya tungkol sa pagkasuspende ko sa trabaho at pagka-freeze ng card ko. As expected, malapit na magwala itong kaibigan ko. Grabe naman yung daddy mo, Glyza, ha? Akong naiinis sa pinaggagawa niya sa'yo eh. Yung mami mo, anong sinabi niya? May ginawa ba siya? Rose, alam mo naman na walang magagawa si mami kapag nakapagdesisyon na si daddy. Okay ka lang ba? May pera ka naman bang naitabi? Nag-aalalang wika pa ni Rose. Of course, nag-iipon naman ako, kaya may pera pa naman ako. Rose, POV. Kahit nakangiti siya at sinasabi na okay lang siya, ay alam ko na hindi okay si Glyza. Ilang taon na rin ang pinagsamahan namin, kaya kilala ko ng mga kaibigan ko. Natigil kami sa pag-uusap nang pumasok si Lucas. Nagulat din siya nang makita si Glyza. Tumingin siya sa akin at agad naman akong umiwas. Pagkatapos ng pag-uusap namin sa rooftop noong isang araw, ay hindi na kami nakapag-usap pa. Hindi ko pa ba nasasabi sa inyo? Ganito kasi yun. Pagkatapos kong mag-lunch ay umakyat agad ako sa rooftop. Pagkabukas ko ng pinto ay nakita ko agad si Lucas na tumitingin sa view. Lucas! Sigaw ko. Mahangin kasi kaya kailangan ko nalakasan ang boses ko para marinig niya ako. Lumingon siya sa akin at kumaway. Lumapit ako sa kanya. Akala ko hindi ka darating eh. Sorry ha, kumain pa kasi ako. Kanina ka pa ba andito? Dahil sa malakas na hangin ay parehong nililipad ng hangin ang mga buhok namin. I know that we are both busy, so I will make it quick. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan. Ilang taon rin ako nagkagusto sa kanya. Ilang beses din akong sumusunod sa kanya noon kung saan siya pupunta para makita lang siya. Tapos ngayon, kaharap ko na siya at katrabaho pa. Sa totoo lang hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa oras na to. Ano ba kasing sasabihin mo? Alam ko na may gusto ka sa akin noon. Nakikita kita palagi kung saan man ako pumupunta. Palagi ka rin nakatingin sa akin. Sandali lang. Bakit mo ba sinasabi sa akin ng mga yan? Lucas, sobrang nahihiya ako ngayon. Nahihiya rin ako sa mga pinaggagawa ko noon. I like you too, Rose. Noon pa man ay gusto na rin kita. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Did he really said that he likes me? Pagkatapos nun ay tumakbo ako pababa ng rooftop. Hindi ko talaga alam kung anong sasabihin o magiging reaksyon ko. Naguguluhan din ako kasi matagal ko naman na siyang gusto, pero parang may pumipigil sa akin. Hey, Miss Castro. Nabalik ako sa realidad. Nakatingin silang lahat sa akin. Ha? I'm sorry, sir. Wika ko kay Sir Adrian at Mr. Valdez. Are you okay? Mukhang hindi ka ata okay ngayon ah. Hanin ni Mr. Valdez. Lumapit siya sa akin at nilagay niya ang palad niya sa noo ko. Naramdaman kong pag-iinit ng pisngi ko at bilis ng pagtibok ng puso ko. Alam kong pakiramdam na to. Glyza's POV. Nagulat ako sa biglang paglapit ni Mr. Valdez kay Rose at nilagay ang palad sa noo niya. Nakita ko naman na napangiti si Adrian at parang proud na proud pa kay Mr. Valdez. Okay lang po ako, Mr. Valdez. Wika ni Rose at inalis ang kamay ni Mr. Valdez. Baka pwede na tayong pumunta sa pag-uusapan natin? Nakangiti na saad ni Adrian. Agad namang bumalik si Mr. Valdez sa pwesto nito. Magsimula na po kayo, sir. Sabi ni Rose at inihanda ang maliit niya na notebook at ballpen. Bawat araw na dumadaan ay paunti ng paunti ang mga empleyado natin. Dahil rin doon ay napapatong-patong ang mga gawain natin. I'm sorry kung palagi na kayong nag-overtime para sa kumpanya. No problem, sir. Wala rin naman kaming ginagawa sa mga bahay namin. Kaya mas mabuti na tumulong na lang kami. Thank you, Mr. Santos. Ngayon, sisimulan na natin ang malaking project natin. Kinuha ni Adrian ang mga files sa mesa niya at isa-isa itong pinamigay sa mga kasamahan niya. The Legend? Ang The Legend ang pangahawakan natin ngayon. They are willing to help us if they will approve our performance and our product to our upcoming presentation to their company. Malaking tulong to sa atin kapag nakuha natin to. Ano na pong gagawin natin ngayon? Tanong ni Mr. Valdez.
For now, ihahanda natin ang mga gagamitin nating materials para sa mga product natin. For our clothes, cologne, and skincare products, we need to use the high qualities materials. Syempre, kailangan rin nating maghanda para sa ating presentation. If how we will present our product in front of them. If high qualities materials po ang gagamitin natin, we need to prepare a lot of money. It will be expensive if mga high qualities ang gagamitin natin. Saad naman ni Rose. I agree with Miss Castro, sir. Nakahold ang pera ng kumpanya. Saan po tayo kukuha ng budget natin? Sagot naman ni Lucas. Hahanap ako ng paraan. We really need to use those materials para maging maganda ang kalalabasan ng mga products natin. Pagkatapos nilang mag-meeting ay sabay kami ulit mag-lunch sa cafeteria. Hindi kagaya noon ay kakaunti na lang ang mga tao dito ngayon. Hindi na maingay kagaya ng dati. Kumuha kami ng tray at kumuha ng mga pagkain namin. Kapag kumukuha ko ng pagkain ay nilalagyan din ako ni Adrian. Ang dami naman nito, Adrian. Bulong ko sa kanya. Kumain ka ng marami. Ang laki ng pinayat mo. Baka magkasakit ka. Kapag di mo maubos, ako na lang ang kakain. Hindi na ako umangal at hinayaan ko na lang siya. Umupo na kami at sabay na kumain. Kahit kumakain kami, nagpapatuloy pa rin sa pag-uusap sina Adrian tungkol sa trabaho nila. Actually, plano ko sanang hatiin natin ang mga gawain by team. Miss Castro and Mr. Santos ang aatasan ko sa preparation sa presentation natin. Ako at si Mr. Valdez naman ang tutulong sa pag-prepare ng mga products natin. Then yung mga natirang empleyado ay hahatiin natin. Can I join too? Gusto ko sanang tumulong sa team ni na Rose. Saad ko naman. Wala naman akong gagawin sa bahay. Mas mabuti na tumulong na lang ako. Gusto ko sana sa akin ka muna sumama. Pero sige, kung yan ang gusto mo. Wika naman ni Adrian. Talaga naman sa harapan pa talaga namin, no? Nakangiti na wika ni Rose. Nagtawa na naman ng iba pa naming mga kaibigan. Gaya ng sabi ni Adrian ay nagsimula ng hatiin sa dalawang team ang mga empleyado. Sinadya naming damihan sa production team para mas mapabilis ang paggawa. Para naman sa presentation team na naka-assign kay Rose ay sa malawak na conference room kami nagtatrabaho. Bukod sa presentation na gagawin namin ay kailangan din namin maghanda sa hard copy ng mga files. Kami rin ang in charge para sa mga logo na ilalagay sa mga products. Ngayon pa lang gusto kong magpasalamat sa inyo sa pagtulong at pagstay nyo sa kumpanya. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa dulo pero naniniwala ako na magtatagumpay tayo. So let's start now? Ani ni Rose. Yes ma'am. Sabay na saad ng mga empleyado. Umupo na kami sa kanya-kanya naming pwesto. May mga laptop rin silang dala. Kapag may suggestion sila ay lumalapit lang sila kay Rose at nagtatanong. Ang trabaho ko naman dito ay tumulong sa paggawa ng presentation na gagamitin namin. I think mas better kung wag nating damihan ang content ng presentation. Mas maganda kung mga importanteng details lang ang ilagay natin, then yung presenter na ang bahalang mag-explain. Wika ko kay Rose. You're right, Liza. Okay, let's do that. Sinimulan ko muna sa paghanap ng template na gagamitin ko. Buong araw ay pinagtuunan talaga namin ang pansin ng trabaho namin. May pagkakataon rin naman na nagpahinga kami. Para magmerienda at bumalik agad kami sa trabaho. Alam ko kung gaano kahalaga ang company na to kay Adrian at sa daddy niya. Sa totoo lang nahihiya ako sa ginawa ng daddy ko. He betrayed them. Gabi na rin at nagsisimula ng magsiuwian ng mga empleyado. Sabay kami na umuwi ni Adrian. Gaya ng nakagawian ay sabay kami na kumain at natulog na rin sa kanya-kanyang kwarto. Dahil na rin sa pagod ay nakatulog agad ako. Kinaumagahan ay nagising si Glyza dahil sa may bisita daw siya sa baba. Naghilamos agad ako at nag-ayos. Wala naman akong inaasahan na bisita ngayon. Pagkababa ko ay agad kong nakita si Adrian. Kaharap niyang isang lalaki na hindi ko pa makita ng maayos kasi nakatalikod ito sa akin. Pero parang ang sama ng tingin ni Adrian sa kanya. Andito na pala si Ma'am Glyza. Saad ni Yaya Celia, napatingin sa akin ng dalawa. Kaya nakita ko ng mukha ng bisita namin. Oh, Andrew, anong ginagawa mo dito? Bumaba na ako sa hagdanan at lumapit sa dalawa. Kukunin ko sana ang motor ko pero parang hindi yata ako welcome dito. Wika ng binata habang nakatingin kay Adrian na ngayon ay ang sama pa rin ang tingin sa kanya. Ano ka ba, Adrian? Umayos ka nga. Saway ko. Umupo ka muna, kukunin ko lang ang susi sa kwarto ko. Iniwan ko muna ang dalawa at kinuha ang susi sa kwarto ko. Thank you, Andrew, ha? Wika ko at binigay sa kanyang susi. Thank you for helping my wife. I also want to apologize for my actions. I hope we can be friends. Ani ni Adrian at inilahad ang kamay para makipag-shake hands sa binata.
May nangyari ba habang wala ako dito? Sa pagkakaalam ko, mabilis lang ako nawala eh. Saad ko sa sarili. No problem, Adrian. Wika ni Andrew at nakipagkamay din. Hindi rin nagtagal si Andrew kasi tinatawagan na daw siya ng daddy niya. Ang driver niyang nag-drive ng sasakyan na dala niya at siya naman sa motor niya. Anong nangyari? Tanong ko. Wala, let's get ready to work. Iniwasan ni Adrian ang tanong ko at bumalik na sa kwarto niya.